Dear Dr. Love, how do you keep the love alive? Ito po ang tanong ko nang marami akong nababasa at nalalaman about couples who called it quits after years of marriage. Call me Abigail, 37 years old. I'm 15 years married, and I have two kids, 14 years old and 8 years old daughter. To be honest, I'm happily married, and I'm proud to say that I have a wonderful family. Hindi man kami perfecto, pero masasabi kong ginagawa naming lahat mag-asawa para mapanatili ang kasiyahan sa aming pamilya. Nababahala lang po ko sa ilang mga kakilala kong matagal ng kasal at meron na ring mga anak, but they failed to keep their marriage. Nababahala rin po ako sa ilang mga nababasa kong matagal nang in a relationship pero nauuwi pa rin sila sa paghiwalay. Aminin ko, may mga pagkakataon na naiinis ako sa mister ko at dumaraan kami sa matitinding pagsubok. May times na gusto ko na rin sumuko but I chose not to. Dr. Love, ayokong dumating sa point na matulad ako sa mga kakilala at nababasa ko balang araw. Gusto ko pa rin manatili sa mister at sa binuo naming pamilya sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Kaya nga po na itatanong ko sa inyo, how do you keep the love alive, Dr. Love? Sumasa inyo, Abigail ng Camarines Sur. Naitatanong din po ba ninyo yung mga katanungan ni Abigail? Ang dami na nagtatanong sa akin, Brother John, meron bang, bakit hindi namin ma-perfect yung aming pagsasama? May mga pagkakataon na nagkakabangayan din kami mag-asawa. Ewan ko po sa inyo. Ang pagkakaalam ko, wala ho talagang perfect relationship. Walang pagsasama ng mag-asawa na perfecto. Dahil po, hindi tayo perfecto. Sabi ng iba, bakit nagpakasal pa kung maghiwalay? No, sana hindi na lang nagpakasal. Ayon. Kung wala pong halaga sa inyo kung anong kasal, di wag na kayong magpakasal. Di ba? Kasi mahalaga lamang ang kasal sa mga tao na nagpapahalaga sa kasal. Ano ang kasal? I'm speaking of the sacramental wedding. When we say sacramental wedding, ito yung sa simbahan ikinakasal. Ano ang kasal sa simbahan? Ito ay kasal, kasunduan at pagsumpa ng dalawang nagmamahalan sa harap ng Diyos, sa harap ng altar, sa harap ng bayan, na sila ay magmamahalan at tatanggapin ang bawat isa kasama ang mga kahinaan at lakas ng bawat isa. Mamahalin, paglilingkuran, pagtitiwalaan ang kanyang pinakakasalan. Ibinibigay ang kanyang pangalan ng lalaki sa kanyang asawa at ipinagkakatiwala ang anumang kayamanan na maipupundar sa kanyang asawa para sa pamilya. Ito ay ginagawa sa harap ng Diyos, sumusumpa sa harap ng Diyos, being witnessed by the priest. Hindi po ang pari ang nagkakasal. Ang pari po ay witness lamang sa inyo. Ang nagkakasal ay ang kayong dalawa, kasunduan nyo sa harap ng Diyos. Kasama ng inyong mga ninong at ninang na mga sponsors na nagwi-witness. That is the sacramental wedding. So mahalaga na naniniwala kayo sa Diyos at inilalagay niyo ang Diyos sa gitna ng inyong pagsasama. What is a civil wedding? A civil wedding ay pagkakasundo po ninyo na kayo'y pipirma sa isang marriage contract. Iwi-witness naman ng isang alkalde o ng isang judge o ng mayor ng isang lungsod o munisipalidad dahil meron siyang karapatan na magkasal.
Gayun din, susumpa kayo na magmamahalan at paglilingkuran ng isa't isa. Pero ito ba ay garantiya na ang kasal ay magiging maganda? Hindi po. Kahit nariyan ang Diyos, kahit meron kayong pinirmahan sa simbahan at sa harap ng mayor na kasunduan na kayo kasal, papel lang po yun. Pwede nyo sunugin, pwede nyo itapon, papel lang yon. Hindi po mahalaga ang papel na yan. Ang papel na yan ay mahalaga kung meron kayong i-claim na benepisyo buat sa social security system, sa pensyon. Pero hindi mahalaga yan. Ang mahalaga po ay yung pagkilala nyo doon sa inyong kasunduan sa pagsumpa ninyo na kayo ay magmamahalan. Kahit po ilagay natin ang Diyos sa gitna ng pagsasama natin, ang Diyos ay nandiyan para gabayan tayo at bigyan ng mga biyaya. Subalit ang tao, tayo pa rin ang mga mag-asawa, ang major player sa isang relasyon. Tayo pa rin ang mag-a-adjust. And I'm telling you, mga una, dalawa, 3 buwan, 4 na buwan na pagsasama ng bagong kasal, napaka-perfect kasi ang haba pa ng pasensya natin. Wala ka pang nakikitang pangit. Pangit na ugali, kapangitan sa kanyang pagkatao, kapangitang pisikal, wala pa tayo nakikita. Bulag pa tayo sa pag-ibig. After 3 or 4 months, magsisimula na yan na makita mo ang sama ng ugali ng napakasalan mo. Ang dati mong nobyo o nobya. May peklat sa binti. May arthritis. May whatever. Di ba? Hindi pala makinis ang mukha niya, mas maraming foundation lang palang inilalagay sa mukha pag nagme-makeup. Things like this. Balahura, hindi marunong maghugas ng pinggan, hindi marunong magluto, you know? Hindi marunong magbaba ng toilet seat. Hindi marunong mag-cover ng toilet bowl. Nakakainis, ano? Yan ho ay nangyayari, no? Dahil hindi po tayo perfecto. And so I tell you, being married for more than 50 years, 56 or 57 years na mag-asawa, hindi na po ganong kainit ang aming pagmamahalan kagaya nung bagong kasal kami. The very demonstrative. Hindi na ho. Paano pa iinit? Wala na kaming sex. Di ba? Mukha na lang ang matigas kay Brother June. Yeah, baby! Yeah, baby! Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Di ba? So, para na lang kami magkapatid, magkaibigan. More than that. Dahil mag-asawa kami at may mga anak. Pero nagkakainisan pa rin. Bakit? Kasi magkaibang tao po tayo. At diyan papasok ang tunay na pagmamahal. Your willingness to forgive, tell it to my wife. Your willingness to forgive the sins your husband has committed against you. Di ba? Or kalimutan, palampasin na lamang yung mga maliliit na bagay na pwede naman nating palampasin. Nakakainis man, huminga na lang ng malalim. After all, kayong dalawa ang nagmahalan at walang nagturo sa inyo. Hindi kayo pinilit. Kayo pa rin ang nagmahalan. May mga idiosyncrasies ang bawat isa sa atin. Kaibigan, husband, huwag kang masyadong perfectionist. Huwag kang masyadong perfectionist. Kasi, hindi mo makikita ang perfecto ang asawa mo. Kasi ikaw, hindi ka rin perfecto. May amoy din ang kilikili mo pag pinagpawisan ka at tinitiis siya ng asawa mo.
So, meron tayong mga idiosyncrasies, meron tayong mga flaws. At ito'y tinitiis din ng asawa natin para lamang ipakita sa atin na mahal tayo. Kita nyo, sa tagal ng panahon ng pagsasama, nandyan pa rin si Mrs. Nag-aahin pa rin ang pagkain natin. Gumagawa ng kape sa umaga. Ipinagluluto tayo ng breakfast. Hindi pa ba sapat yun para makita mong mahal ka niya? At dahil mahal ka niya, tungkulin mong ibalik sa kanya ang pagmamahal. Huwag kayong pumaris sa mga naging panauwi natin sa face-to-face. Hindi na nga pinakasalan ni Edgar ang kanyang ka-live-in, inanakan ng dalawa, basag na nga ang mukha ng kanyang ka-live-in, ginugulpipan niya. Hindi ito ang pag-ibig na inaasahan ng Diyos para sa atin. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.